Meron po tayong sinasabi kung minsan na ganito, huwag kang magyabang kung wala ka namang ipagyayabang. Totoo po ba yan? So ang ibig sabihin po ba niyan, pwede na tayong magyabang kung meron naman tayong ipagyayabang? Ang sagot ko po dyan ay, yes. Para sa akin, pwede tayong magyabang kung meron tayong ipagyayabang. Pero, depende sa ating ipagyayabang. Kung ito ba ay worth it ipagyabang. Tanungin din natin yan. Sinabi ko po yan kasi parang ganyan ang sinasabi ni San Pablo ngayon sa mga taga-Korinto. In effect, parang sinasabi niya sa kanila, huwag kayong magyabang kung ang ipagyayabang nyo ay si Pablo lang, si Apollos lang, si Pedro lang. Sapagkat hindi yan worth it ipagyabang. Para lang din tayo, in our case. Sino nga po ba? O ano nga po ba ang dapat at pwede nating ipagyabang? Kahit sino mga taong makapangyarihan yan. Bakit? Hindi ba nawawala ang kapangyarihan? Kahit sino mga taong mayaman yan. Bakit? Hindi ba nauubos ang kayamanan? Kahit sino pang taong sikat at kilala yan. Bakit? Hindi ba yan nakakalimutan? Hindi ba lilipas din ang kasikatan yan? Kahit sino pang taong kagaling yan. Bakit? Hindi ba mamamatay yan? O kahit anong bagay pa yan, hindi ba masisira o mawawala yan? The point is, wala naman talaga tayong pwedeng ipagyabang kung tao o bagay man yan. Pero meron pa rin tayong pwedeng ipagyabang kung ang ating ipagyayabang ay ang Diyos lamang. Sabi nga po ni St. Paul sa 2 Corinthians 10:17, let the one who boast in the Lord, sapagkat ang Diyos lamang ang dapat at pwede talaga nating ipagyabang. Hindi ko po alam kung natatandaan nyo dati yung joke sa bulagaan ng Itbulaga na payabangan. Kung saan, halimbawa, sasabihin ng unang magyayabang, wala kayo sa cellphone ng lolo ko, naabagsak na 10 beses. Hindi nasira, hindi nagasgas. Babanat naman yung ikalawang magyayabang. Wala yan sa cellphone ng lolo ko. Bumagsak. Wala pa dun sa terrace. Hindi nasira. Bumagsak 1 beses sa tubig. Hindi na nasira. All in all, bumagsak ng 15 times. Sa'yo, 10 times lang eh. Sa akin, yung cellphone ng lolo, 15 times. Hindi nasira. Inawasak. Pero dito nababanat yung pangatlong magyayabang. Mahinang klase pala. Sirain pala ang mga cellphone ng mga lolo ninyo eh. Wala yan sa cellphone ng lolo ko kasi yung cellphone ng lolo ko nabagsak lang 1 beses. Ayun, wasak. So tatawa ngayon yung dalawang naunang nagyabang. Ano ka ba? Sasabihin syempre nila, yung cellphone nga ng lolo namin, 10 times, 15 times bumagsak. Nabagsak pa sa terrace, nabagsak pa sa tubig, hindi nga nasira. Sa'yo, 1 bagsak lang, sira agad, wasak agad. Pero dito napapasok yung punchline nung pangatlong nagyabang. Hindi nyo naman kasi nililinaw muna kung ano yung sinabi kong nawasak lang ang cellphone ng lolo ko ay bumagsak. Ang nawasak, yung sahig namin, 1 bagsak lang ng cellphone ng lolo ko, wasak. Hindi nga kami makadaan hanggang ngayon, sobrang wasak. And then maririnig mo yung famous na reaction ng dalawang pinagyabangan. Mga kapatid, sino man o anuman ang ating ipagyabang, ngek lang yan o maliit na bagay lamang yan kumpara sa Diyos na dapat at pwede nating pagyabang. Besides, malaking katangahang masyado kung ang ipagyayabang lang natin ay isang bagay o isang tao, gaano man ito kahanga-hanga para sa atin. Kung doon lamang mafo-focus ang atensyon natin. Sapagkat ang sabi ni St. Paul sa ating first reading, ang lahat ay sa atin. Sa mga taga-Korinto, na para bang sinasabi dito sa San Pablo, kung ipagyayabang ninyo na kayo'y kay Apollos, bakit? Kung tutuusin, si Pedro din, si Pablo din ay para sa inyo. Sa mga nagyayabang naman, para kay Pablo. Kung tutuusin, hindi lang si Pablo ang para sa inyo, pati si Apollos, si Pedro din. Sa mga nagyayabang naman, para kay Pedro. Bakit kay Pedro lang kayo? Kung tutuusin, si Pablo at si Apollos ay para sa inyo din. Lahat ay para sa inyo. Pati ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap
Lahat ay para sa inyo. Kung papaanong ang lahat din po ay para sa atin. Kaya malaking tangahan kung ang pagyayabang lang natin ay specific na tao or thing, at ang iba na meron talaga tayo kay Kristo ay di-disregard natin. Kitang-kita po yan halimbawa sa mga taong labis na nagpapahalaga sa kung ano man o kung sino man ang nasa buhay nila. Nagpapahalaga sa pera, sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa kahit sinong tao. Kaya kapag nawala ito, o ano na, nawawala na ng gana, nawawala na ng saya, nawawala na ng pag-asa, o hindi ba't katangahan yan? Sapagkat ang buhay ba, ayan lang. Yan lang ba ang meron ka? Sa totoo lang, kung ang buhay mo ay totoong na kay Kristo. Kaya napakahalaga na anuman o sino man ang meron tayo, ang Diyos lamang ang ating pinakaipagyabang. Yung relasyon natin sa Kanya, yun ang ating pinakapahalagahan. Upang kahit sino ano mawala sa atin, hindi tayo makaramdam na tayo talagang nawalan. Because if we are truly with Jesus, even when we lose something or someone, we still have everything. Narinig po natin sa ating first reading, ang sabi ni St. Paul na kahit ang kamatayan ay atin, which basically does not mean yung mamamatay tayo at wala na. Hindi. Ang ibig sabihin nito, kahit ang kamatayan natin ay pag-aari natin, makatutulong sa atin, makapagsaserve sa atin in such a way na mamatay man tayo o ang mahal natin kay Kristo, pwede tayong mabuhay pa rin. Kaya nga, yun ang dapat nating ipagyabang yung relasyon natin sa Diyos, na tayo nasa Diyos, sapagkat kapag tayo nasa Diyos, we won't lose anything. We will have everything. Kung mapapansin po ninyo, yun ang naging karanasan ni Pedro at ng mga alagad sa ating narinig na Ebanghelyo. Magdamag silang nanghuli ng isa pero wala silang nahuli kahit isa. Isipin po ninyo, mga bihasa silang mangingisda at yun lang din ang inaasahan nila. Kumbaga, yun ang pinagyayabang nila. Kaya't nang wala silang mahuli kahit isa, very down sila. But Jesus made them realize na kung siya ay kasama nila, hindi sila pwedeng mawalan sapagkat marami siyang paraan upang makahuli sila ng isda sa karagatan. Ganun din sa karagatan ng buhay natin. Ano man o sino man ang mawala sa atin, ang Diyos, ang ating Panginoon, ay may paraan para ibalik sa atin yan, para palitan sa atin yan. Kaya nga with Jesus, ano man ang mawala sa buhay natin, we can always say with conviction yung, there are many fish in the sea. Sapagkat with Jesus, laging may paraan, laging may pag-asa. Hindi tayo mawawalan. Kaya sa mga nawalan siya ng trabaho, ng negosyo, ng taong minamahal, sa mga taong nagplano dyan ng mabuti pero hindi natupad ang kanilang plano, para sa mga taong may sakit, kung sa tinagal-tagal ng panahon ay nawawalan kayo ng pag-asa, nawawalan kayo ng gana, baka po pala tandaan nyo na nakapagyabang kayo kahit di nyo namamalayan nang wala namang kayong dapat ipagyabang dahil ang ipinagyabang ninyo all the while sa inyong buhay ay tao o bagay lang. Ang Diyos po sana ang tangi nating ipagyabang upang kailanman hindi tayo mawalan sapagkat ang lahat ay kaya niyang gawan ng paraan. Again, kung ang kamatayan ay kaya niyang gawan ng paraan, kung ang pagkawala ng ating buhay sa mundong ito ay kaya niyang ibalik, ano ang hindi niya kayang gawan ng paraan at ibalik sa ating buhay? Ito po sana ang hiling nating biyaya ngayon sa ating pagdiriwang.